Good morning. Okay, let's start mga kapatid sa umagang ito. So, isahan natin yung ating pag-aaral muli. Okay, at natapos tayo sa nakaraang Sunday, natapos tayo sa paragraph 260. Amen? Doon sa nakaraang Sunday. So, dito tayo ngayon sa original ending kasi nga merong recorded ending na ginawa si Buddy Banam noong March 25 sa hotel room. Okay? At itong original ending ng Seven Seal ay tinago niya. Sabi niya ay ayaw niya ilabas itong original ending. So, umpisa natin para lalo nating maunawaan dito sa ating pag-aaral. Sino yung mga nasa kasama natin? Brother June, Brother Felix, at si Brother Joel? Nandiyan ba? Nandiyan ba sila? O tayong dalawa lang? Yun, si Brother. Ayun, okay, God bless. So, siguro ay umpisa na natin dahil tayo ay 45 minutes lang to. Dahil free lang kasi ito eh. So, let's start. Ito yung ating unang slide na makikita natin sa video. Nakikita niyo, Brother June? Okay, yan. So, the original ending of the Seventh Seal. The original ending of the Seventh Seal. At yan yung paragraph 261 to 375. Ipinilits niya yan on Sunday evening, March 24, 1963 at Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana. Okay. So, Okay. sinabing original ending, ito yung March 24 at Branham Tabernacle. Yung isa kasi, yung recorded ay sa hotel room yon. Hindi naman yun, hindi naman, pag sinabi kasing original ay hindi naman ibig sabihin ay merong fake. Hindi naman fake yung sa yun ay recorded. So mamaya baka isipin natin. Yun ang una. Bakit may fake ba? So siguro tayo ay dire-diretso na at pa-off na lang yung mga mic nyo para dire-diretso lang. Okay, hindi masayang yung oras. So let's start. Okay, yan yung Branham Tabernacle nung una at mapapakinggan nyo or mababasa nyo mga kapatid sa tinatawag na messagehub.com. Okay, pwede nyo i-download yung audio or basahin mga kapatid. Yan ay ang 1963 March 24 evening. Yan yung original Seventh Seal. Seventh Seal. Okay? At kung gusto nyo basahin ang transcript ay punta lang kayo sa Voice of God Recording. Hanapin nyo yung the table. Then mababasa nyo na. Yan, the table. The Seventh Seal. Okay, yan. Tingnan muna natin yung paragraph 376. Yung paragraph 376 ay hindi yan boses ni Brother Branham, kundi yan ay boses nung nag-record na pinapaliwanag niya yung 377 ay yan na yung recorded nung March 25 sa hotel room. Yung 375, yan yung original ending. Kaya 376 ay boses yan nung nag-record. Okay, pinapaliwanag niya. So, basahin muna natin yung paragraph 376. Okay? Yan. The Seventh Seal continues. Hindi yan boses ni Buddy Branham, hindi si Buddy Branham yan. Ito yung nag-record. At pinaliwanag niya kasi idinuktong niya yung 376 ay yung 375 at yung 377 hanggang 415. Okay, basahin natin sa isa. Sabi niya, not Buddy Branham, hindi si Buddy Branham to. You have finished hearing the original Seventh Seal as it was preached in its entirety on Sunday evening, March 24, 1963 at Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana. Buddy Branham did not want this original recording release. Ayaw, hindi gusto ni Buddy Branham na yung original recording mismo, itong entirety ng Seventh Seal na pinrelease niya nung evening Sunday sa Branham Tabernacle ay ilabas nung nagre-release ng mga tape ni Brother Branham. Sabi niya ba, ay
did not want this original recording release. Okay? The next day, Monday, March 25, 1962, Buddy Bonham went to the motel room of Brother Fred Saltman and Brother James McGuire, who were at that time in charge of making the tapes. Sila yung in charge sa pagduduplicate ng tapes, pagre-record. Buddy Bonham told these brothers, I don't want this message sent out the way it is. Ayaw niyang ilabas yung tape na yan the way it is. So ang ginawa ni Buddy Bonham ay nakinig siya ng tape. Yung preaching niya nung evening Sunday. After listening to the tape himself, he instructed the brothers to stop the tape at a certain point, and at that point, beginning of paragraph 261. Yan. So tumigil sila sa paragraph 261. Then recorded a new portion approximately 20 minutes in length. Yun yung paragraph 377.415. Yan yung recorded new portion. Yung paragraph 377.415. Okay? This new portion, yung paragraph 377.415, yan yung new portion, ay ito yung ipinalit nila. Ginamit yan, ipinalit sa original ending na 261 to 375. This new portion was then used in the place of original ending paragraph 261 to 375. This recording was only released version of the 7 Seal Anti-96. Yung original ending na inalis nila na 261 hanggang 375 ay nai-release lang yan 1966. So naitago yan from the time na after ma-preach ni Buddy Bonham yung 7 Seal, na itago yan. Okay? At nung si Buddy Bonham ay kinuha na ng Panginoon, he left the scene, and after Buddy Bonham left the scene, the board of William Branham Evangelistic Association unanimously agreed to release the tape originally recorded at Branham Tabernacle. Okay, so 1966 na i-release, mga kapatid, yung original ending ng 7 Seal. Kaya since that time, 1966, both version ng ending ng 7 Seal, mga kapatid, yung recorded version at yung original ending ay nailagay na, mga kapatid, sa message until our time. Sa time natin, kaya pag binasa nyo yan, ay kaya merong paragraph 376 dahil idinuktong na yung 377 hanggang 415. Okay? Eh, sabi niya, the next voice you will hear be Buddy Bonham in the motel room. Yan. Ito na yung susunod na mapakinggan nyo, yung paragraph 377. Okay? Yan. Okay, so tatalakayin natin ay yung paragraph 261, 375. Yan yung original ending na inalis ni Buddy Bonham, inumit ni Buddy Bonham nung March 25 sa hotel room. Kasi nga ayaw niyang ilabas. Yan, yung original ending. So, ang tatalakayin natin, yung original ending, simula sa paragraph 261 hanggang 375. Okay? Na kung saan ito ay na-release lang noong 1966. Meaning, 1963, after nang i-preach niya, 1964, 1965, ay hindi ito narinig na muli o hindi ito nabasa o narinig ng mga message believers. But until 1966, when Buddy Bonham left the scene. Okay? So, dito tayo sa paragraph 261. Let me read this. 261. But there's a secret lays beneath that. Buddy Bonham knocks on the pulpit once. Glory to God in the highest. I can never think the rest of my life when I sin. Eh, yung tinutukoy niya ay yung 7 Seal. Diba? Secret lays beneath that sa 7 Seal. I can never think the same the rest of my life when I sin. So, vision yung sinasabi niya, yung nakita niya.
At yung nakita niya, ay sabi niya, now, I don't know what. I know the next step there. Alam niya yung sumunod na nangyari doon sa vision niya about the seventh seal. Pero sabi niya, I don't know what, how to interpret that. Hindi niya naman alam kung paano ito ipaliwanag o interpret. Pero nakita niya at alam niya yung sumunod na pangyayari. Kasi vision yun eh. At sabi niya, it won't be long. Hindi naman ito napakahaba o napakatagal. It won't be long. Yung vision niya about sa seventh seal. I've got wrote down here, when it happened, sinulat niya, nung nangyari yon, yung mga bagay na nakita niya sa vision. If you can see here, stop. Go no further than this right there. So yun lang. Yun lang na isulat niya. Siya ay tumigil, siya ay pinatigil, stop. Sabi siya kaya, go no further than this right there. So yun ang nangyari. Pero mayroon siyang mga naisulat doon sa nakita niyang vision about doon sa secret lays beneath that seven seal. Nakita niya sa vision niya, hindi niya alam, pero alam niya yung sumunod ng mga hakbang pangyayari. At hindi niya alam kung paano i-interpret at hindi naman daw ito mahaba o matagal. At isinulat niya yung mga nakita niya. Pero siya ay pinatigil na at wag na siyang magpatuloy pa. Okay, yan yung sinabi niya. I am not prone to be fanatic. I'm just telling the truth. Paragraph 262, ito na. Sa paragraph 262, but you remember the little shoe. So meron ng tinatawag na little shoe. Okay, so tandaan niyan. Yan yung picture ng little shoe. Okay? That I always try to explain how that the soul laid next to so and so and the inner conscience. Okay, yung inner conscience, mga kapatid, yung spirit realm. Okay? Na palagi niyang pinapaliwanag kung paano yung kaluluwa ay nakakanlay doon sa inner conscience. Ang inner conscience ay ang spirit realm. Okay? Na palagi kong pinapaliwanag that I always try to explain how that the soul laid next, nakalaid, nasa loob. Saan? And the inner conscience and all that kind of stuff. Okay? Which it only made a big bunch of impersonation after it. Okay? Doon sa inner conscience ay pwedeng magkaroon ng impersonation. Okay, sa spirit realm. Tama? Speaking in tongues. Under ng spirit realm. Kaya sabi niya, I was in the field. Sa Africa ay nakita ko yung mga black voodoo witch na kapag speaking tongues sila. Under ng spirit realm yun. Amen? Sabi niya, how they have to take up the hand and hold the people and have the vibration. Ito naman yun, mga kapatid, na hinahawakan niya. Diba? At nagkakaroon ng vibration, kaya nalalaman niya ngayon yung sakit ng tao. Tama? Discernment. Amen? Everybody had a vibration in their hands, sabi niya. Diba, Nam? Pag hinahawakan niya yung tao may sakit, nadidiscern niya, nalalaman niya kung ano yung sakit ng tao, kung ano yung trouble. Okay, so makita natin, yung discernment ay nangyayari every time na nagkakaroon ng tinatawag na healing campaign. Beta. Okay? And then ang first pull at second pull ministry. Okay. Paragraph 263. Remember uli, yung sabihin yung kinuwento niya. When he took me up there and said, naman, meron naman siya pinukwento na pangyayari, merong vision na naman na siya daw ay inakyat, kinuha, paakyat. At ang sabi ay, this is the third pull. Yan. So, tandaan nyo itong mga kwento niya na sinasabi niya, itong mga vision niya.
At sabi niya, this is that third pool, and no one will know it. Walang makakaalam nito. No one. You remember that? Congregation says, Amen. Sabi niya, visions never fail. They are perfectly the truth. So ito, sa paragraph 261, paragraph 262, at paragraph 263, mga vision to. Diba? Sabi niya, never fail. Yun nga lang, sa paragraph 261, hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng vision niya. Kaya sabi niya, I don't know. I know the next step. At yung 262 naman, na nagkaroon siya ng vision about little Sue, hindi niya rin alam kung ano ang ibig sabihin pa ng bakit merong little Sue. At doon naman sa isang vision niya, ay sabi sa kanya, nung siya ay took me up there, sabi ng tinig na ito yung ikatlong hatak. And no one will know it. Walang nakakalam nito. Kahit isa. So lahat yan vision. So tuloy natin sa paragraph 264. Okay? Then another vision na naman ulit. Now notice, remember the vision of the constellation. Charlie, here you are. Sabi niya, nandito ko ba, Charlie? Sabi niya, naaalala niyo ba yung vision about the constellation ng ano kaya? Ano ng constellation? Vision of the constellation of what? Tuloy lang natin sa paragraph 265. Something going on. May bagay na nangyari o naganap. I told you this week. Okay? That it's been all around you. Okay? But I wonder if you notice it. Sabi niya, it's been all around you, pero niisip ko kung napansin nyo. Ano kaya yung vision of constellation? Tuloy natin sa 266. Remember the constellation of the vision of the angels. Yung pala yung vision of the constellation, vision niya ng constellation ng mga anghel. Okay? Ano kaya itong mga anghel na to? Yung constellation ng mga anghel. Of course, magtatanong tayo. Ano kaya to? When I left here to go to Arizona, congregation says amen. You remember what time it is, sir? Tinutukoy niya yung kanyang message noong December 1962. Yung, sir, is this the time? Na message niya. Sabi niya, remember that? Naalala niyo yung message ko na yan? Yun ay December 1962. Sabi niya, pansinin, notice, there was only one great burst of thunder. So, pansinin natin yan. Okay, so napansin nyo? Ilan? Ilan mga kapatid? Ilang thunder lang yan? Kung napansin nyo, ilan? Di ba sabi niya? Isa. One. There was only one great burst of a thunder. Okay? And 7 angels appeared. One burst of a thunder. Inulit niya ulit. Nilinaw niya pa mas lalo. Sinabi niya na sa taas na napansinin, notice there was only one great burst of a thunder and 7 angels appeared. That's right. Amen. One burst of thunder, 7 angels appeared. Then, kinote niya yung Revelation chapter 6. Bible scripture yan. Yung sumunod na sinabi niya, and I saw the Lamb when he had opened the first seal, and I heard as it was the voice of a thunder. And one of the 4 beasts said, come and see. Okay? One thunder. Sabi niya, one burst of a thunder. Revelation chapter 6 verse 1, nung binuksan yung unang selyo, meron lang voice of a thunder. Hindi sinabing voice of a thunders. Okay? Singular. Voice of a thunder. Kaya sabi niya, one burst of a thunder, then Revelation chapter 6 verse 1. Ngayon, yung buong Revelation chapter 6 sa Bible, yun yung buong 6 na selyo. Binuksan yung 6 na selyo. Tama? Pag binasa niyo yung chapter 6, di ba? 6 na selyo yung binuksan ng Lamb doon. Ngayon, ang tanong natin, bakit sabi ni Buddy Branham, one burst of a thunder?
at kinote niya yung Revelation chapter 6 verse 1 nung binuksan nila yung lamp. Yung verse 2, verse 3, verse 4, yung second seal, third seal. Meron kayang thunder pa doon? Kasi ang unawa natin noon na ang 7 seals ay ang 7 thunder. So kung ang unang selyo ay may isang kulog, lalabas yung pangalawang selyo, may another kulog uli. Yun yung unawa ko noon, yung unawa nila, yung unawa natin, na ang 7 kulog ay ang 7 selyo. Pero dito nilinaw ni Brother Branham, 1 burst of a thunder, 7 angels appear. Okay? Then sa 267, notice, 1 thunder, yun na. Nilinaw niya na. Diba? Dito kanina, sinabi niya sa 266, burst of a thunder lang. Pero ito, talagang in-specify niya na. 1 thunder. 7 messages that we sealed up. Ano yung 7 messages that we sealed up? Of course, yung 7 seals, selyado yan eh. Revelation chapter 5, selyado siya ng 7 selyo, yung aklat na sarado. Kaya sa sarado, hindi siya mabubuksan dahil selyado siya. Yung 7 selyo na yon na nakaselyo doon sa aklat, mga kapatid, yan yung 7 messages that we sealed up. 7 seals. Kaso sabi niya, pansinin, 1 thunder, 7 messages that we sealed up. Hindi sinabi na 7 thunder, 7 messages. Hindi ganun ang sinabi dyan. Okay? At yung 1 thunder, 7 messages that been sealed up and cannot be revealed until the last day of age. Hindi daw yung mahayag hanggang sa huling panahon na to. Okay? So mahayag lang siya of this age. Okay? So ang mabubuksan lang, mga kapatid, under ng 1 thunder ay ang 7 messages sealed up. Ang 7 seals. Okay? Yan lang yung nabuksan sa panahon natin. 7 messages that we sealed up under sa ministry ng propeta, ng Revelation 10:7. Binuksan yung 7 messages that we sealed up. Kaya nung pinreach niya yung first seal, White Horse Rider, sabi niya, Antichrist spirit. Sabi niya, I commit a horrible mistake. Kasi ang turo niya noon, before the seals, ay si Christ. Ngayon, nung mabuksan sa kanya, yung unang selyo, Antichrist pala. Kaya sabi niya, I commit a horrible mistake. Amen? Then second seal, third seal, fourth seal, fifth seal. Yan yung 7 messages that been sealed up na na-rebuild na of these days. Yung 7 seals book ni Brother Branham ngayon, na-rebuild na sa atin. Diba? Pero, pansinin, 1 thunder. Hindi sinabing 7 thunder. Tuloy lang natin para lalo natin maunawaan. Yan. Sa vision ni Brother Branham, nagkaroon ng isang malakas na pagsabog ng kulog. 1 great burst of a thunder. And 7 angels appeared. Yan yung vision ni Brother Branham. Okay. Yan yung sinasabi niya dito na remember the vision constellation. Sabi niya, the constellation of the vision of the angels. Notice there was only great burst of a thunder and 7 angels appeared. Yan. 1 thunder, 7 angels appeared. Okay? Yan. Yan yung tinutukoy niyang vision sa paragraph 267, 266. At nilinaw niya sa 267, 1 thunder. Hindi sinabing 7 thunder. Okay? 1 lang talaga. Kaya dapat mapansin natin yan kasi pinapapansin sa atin. Pansinin, notice. 1. Ano yung 1 talaga? Sa Roman numeral, 1 lang talaga. Hindi siya pwede maging 7. Diba? At nagkaroon ng 1 burst of thunder, merong 7 anghel nagpakita. Anong kinalaman naman ng 7 anghel na yan? Sa isang kulog. Ano ang kinalaman ng 7 anghel na nagpakita doon sa 7 messages that been sealed up, sa 7 seals? Ano ang kinalaman ng 7 anghel? Bakit kailangan pa ng 7 anghel? Bakit kinakailangan pa na merong 7 anghel magpakita? Diba? Yan dapat yung iniisip natin.
Di ba? Pwede naman si Brother Branham na lang kasi angel siya ng Revelation 10:7. Pero bakit kailangan pa doon sa vision niya magpakita yung 7 anghel? Ano ba ang gagawin ng 7 anghel? Ano bang merong dala ng 7 anghel? Ano ba dala-dala ng 7 anghel na to? Di ba? Under ng one thunder, mga kapatid, merong 7 anghel na kita. So, yan. Voice of a thunder. Di ba? Sabi niya, Revelation chapter 6 verse 1, voice of a thunder. Okay. Now, silipin natin sa Bible, mga kapatid, kung talagang one thunder lang. Okay? Kasi hindi 7 thunder yan. Eh. Titingnan natin kung may another thunder after ng buksan yung unang selyo, titingnan natin kung may another thunder. Okay. So dito muna tayo sa verse 1. Yung ginamit niya na scripture doon sa yan. Yan, di ba? Verse 1 yan ng chapter 6. Okay? Verse 1 and 2, first seal. And I saw when the Lamb opened one of the seals, yung first seal, I heard as it were the noise of thunder, singular. One of the 4 beasts saying, come and see. Then verse 2, and I saw, behold, a white horse, and he that sat on him had a bow, and a crown was given to him, and he went forth conquering and to conquer. Then, and when he had opened the second seal, I heard, ano narinig niya? Nakarinig ba siya ng thunder? Katulad dun sa first seal? Nakarinig? Sa first seal, sabi niya, and when the Lamb opened one of the seals, I heard as it were the noise of a thunder. Okay? Then sa second seal, nung binuksan niya, I heard the second beast. Hindi na thunder yung narinig niya. Ang narinig niya, yung second beast na nagsabi na come and see. Sabi sa kanya, John, come and see. Walang kulog na narinig si John under sa pagbubukas ng ikalawang selyo. Eh, yung ikatlong selyo, baka may kulog dyan. Okay. And when he had opened the third seal, I heard the third beast na naman. At nasabi sa kanya, come and see, ini-invite siya. Halika, tingnan mo. At nung tinignan ni John, and I beheld, and lo, a black horse. And he had sat on him, had a pair of balance in his hand. Okay? Eh baka yung fourth seal, Brother Felix, may thunder doon. Tingnan natin. And we had opened the fourth seal. I heard the voice of the fourth beast saying, come and see. Walang thunder pa rin. Eh yung fifth seal, tingnan natin, baka may thunder doon. And when he had opened the fifth seal, ano nangyari? May narinig siya? Wala. Nakita niya lang under the altar the souls of them that were slain for the word of God and for the testimony which they held. Yun ang nakita niya. Walang kulog dyan. Ay sa sixth seal, Brother Joe, baka meron na. Ay, tingnan natin. And when he opened the sixth seal, and lo, there was a great earthquake. And the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became blood. Wala din thunder. So, ang thunder lang na mababasa nyo ay sa verse 1 lang. Nung binuksan yung unang selyo, doon lang nakarinig ng isang kulog si John. Then sumunod na mga selyo, wala na. So, meaning to say, ang chapter 6 ng Book of Revelation, one thunder. Now, sa vision naman ni John, ang kapatid, ay nagkaroon ng one burst of a thunder, merong 7 anghel na nagpakita. Anong kinalaman ng 7 anghel na yan? Ano ba meron sa anghel na yan? Ano ba dala-dala nila? As you can see the picture. Di ba, mamaya? Okay? Kaya sabi niya, notice, one thunder, 7 messages that been sealed up. Okay? Then paragraph 264 na. Ay, hindi. Tapos na tayo dyan. Yan. One thunder. Diba? Paragraph 268 na tayo. Okay? Have you noticed the mysterious part of this week? That's what it is. That's what it's been. Napansin nyo ba? Kasi nasa 1 week na sila eh.
March 18 hanggang March 24, 1 week na. First seal, second seal, third seal, fourth seal, fifth seal. Sixth seal. Then sa umaga, question and answer the seals. Then sa gabi, 7 seal. So, sabi niya, it is a tremendous week. Mysterious part of this week. Misteryoso daw. Yung isang linggo na yan kay Father Branham. At tinatanong niya, napansin niyo ba? I mean, that's what it is. That's what it's been. It's been not a human being, a man, hindi daw. Human being. Kung napansin nila, hindi daw human being. Ano yon? Kung napapansin daw nila, yung mysterious part of this week. It is not been a human being. It has been the angels, plural, of the Lord. Of course, hindi nila makikita yon. Si Father Branham nakakita. Si Father Branham nakakapansin. Kaya tinatanong niya kung napansin niyo ba. Sabi niya hindi human being ha. Sabi niya, it's not human being. It has been the angels of the Lord. That time na pinapangaral ni Father Branham, yung seven seals, from first seal hanggang 7th seal, mga kapatid, merong mystery doon. Nandun yung angels of the Lord. Hindi lang nila napapansin. Okay? 269, there is witness. Okay. Sino yung dalawang witness na yan? There is witness of three. Okay, sitting in here the week ago, a little over a week ago. So may kinukwento na naman siya na pangyayari. Okay? Bago niya na i-preach yung 7 seals, mga kapatid, bago siya mag-start sa first seal, March 18, atras tayo ng isang linggo muna. A week ago, sabi niya. Sabi niya, a week ago, kasi yung 7 seals, 1 week yan eh. Tama? So atras tayo ng a week ago. Yan yung kinukwento niya. Okay? Yan yung kinukwento niya. Teka lang. Participant. Teka lang. Participant. Add natin si invite. Teka lang, nawala si Brother June. Nagpapa-add si Brother June. Invite. Okay, i-ano mo lang Brother June uli yung yung link. Pindutin mo lang. 'Di ba? Pindutin mo lang yung link. Okay. Then tuloy natin. Yun na nga, ito na yung sa 269, kinukwento niya yung nakalipas na linggo na pangyayari. Ay sabi niya, I was up. Saan? Way back into the mountains nearly to Mexico with 2 brethren that's sitting here. Kaya yan sinasabi kong 2 witness. Okay? Na nakasama niya doon sa mountain. Meron silang ginawa doon sa mountain. At yun yung Javelina hunting. Ang Javelina ay yung Javelina hug sa atin baboy ramo. Naghunting sila doon 1 week ago. Nandun sila kasama niya yung dalawang brother. Kaya sabi niya merong dalawang witness. Sabi niya. With 2 brethren that sitting here, okay, faking a cacklebur or sandbars, yung mga dumidikit of my trouser, leg, and blast went off. Diba? Nung tinatanggal niya yung mga sandbars o cacklebur na nakadikit sa kanyang trouser, leg, ay nagkaroon ng isang pagsabog doon sa mountain. At talagang literal na nagkaroon ng pagsabog. Kasi, mga kapatid,
naramdaman nung dalawa. Yung sinasabi niyang with two brethren that's sitting here. Okay? At sabi niya that almost look alike shook the mountains down. Na kung saan ay inuga yung bundok. Now that's right. I never told my brethren, but they notice a difference. Diba? Wala siyang sinabi doon sa dalawang brethren, with two brethren, wala siyang sinabi about doon sa isang nagkaroon ng malakas na pagsabog na almost na yung mountain ay nauga. Pero napansin nila yung difference. At sabi sa kanya ng tinig, nung after ng isang malakas na pagsabog na yon doon sa mountain, he said to me, sabi sa kanya ng tinig, now be ready. Go east. Here is the interpretation of that vision. Yung tinig yun, nagsabi sa kanya, maghanda ka, pumunta ka sa east. Ito ang interpretation ng vision. Kasi hindi niya alam ang vision eh. Dumating ang vision kay Buddy Branham, December 1962. Kaya pinangaral niya yung Search, is this the time? Ngayon, pinaghahanda na siya na pumunta siya ng east dahil yung interpretation ng vision ay darating na. Sabi ng tinig sa kanya. Diba? Yan yung vision niya noong 1962 December. Okay? Now, to let you know, Brother Sotong has not got the game that went after. He was trying to get it for him. Yung sinasabing game na yan, yung Javelina game. During summer kasi yan sa Arizona. Meron silang Javelina game hunting. Yan yung sinasabi niyang game. He said, now tonight for assigned to you. He isn't going to do it. You must consecrate yourself at this time for the visitation of these angels. Ayun na. Diba? Nagsalita uli sa kanya yung tinig. Una, sabi sa kanya, maghanda ka, go east. He is the interpretation of that vision. Then sabi ng tinig sa kanya, tonight, for a sign to you. He isn't going to do it. Diba? Hindi niya gagawin ito. Sabi niya, you must consecrate yourself at this time. Sabihin, ihanda niya yung sarili niya. Para saan? Saan? For the visitation of these angels. Diba? So, merong visitation ng mga anghel. Yan yung sinabi niya sa 268. Diba? Sa 268. Ayun na, 268. Na napansin nyo ba? It's not been a human being. A man, it's been the angels of the Lord. Now notice for a sign, he is going to do it. You must consecrate yourself at this time for the visitation of the angels. Yan ang pinaghahanda na si Buddy Branham. Kasi meron ng visitation ng angels. Sabi sa kanya nung tinig. Kaya nga, tinatanong niya kung napansin niyo ba eh. Di ba? Sabi niya, hindi daw mga human being. It has being the angels of the Lord. Kaya doon, sa time na pinipitch ni Buddy Branham, sa Branham Tabernacle, ang 7 seals, nandun yung angels of the Lord. na, bumalik na. Bibisita doon. Ano muna natin. I-off natin. Yes. Okay. Yan. And then paragraph 271, and I was in the west, 'di ba? Nasa west siya kaya pinapupunta siya sa east. Dahil yung angels was coming east. 'Di ba? Bibisita yung mga angels eh. So kailangan niyang pumunta sa east. Kaya sabi niya, maghanda ka, go east.
Yung pala, kaya siya pinapupunta ng east dahil yung visitation ng mga anghel, ay ano, the angel was coming east. And as they come by, dumating, I was picked up with them. Pinick up siya ng 7 angels sa vision. Diba? Naalala niyo yan? Kwento niya yan sa vision. Pinick up siya ng 7 angels sa vision. Then paragraph 272, and Brother Fred, in here tonight, is a witness. Yan yung sinasabi niya na two witness. Isa si Brother Fred na nandoon yun. Andun siya no pinangaral ni Brother Branham yan. At si Brother Norman. And Brother Norman, as he went down, I almost persuaded that man to say and get his game. Sabi, pinirsuade niya, pinilit niya. Pinilit niya. Yes, there, I stand right there. I persuaded, but yet he said, he won't do it. I never said nothing went up. Okay? Pinilit niya yung dalawa na wag magsalita. Doon sa napansin nila. Doon sa mountain. Okay? At yung mountain na yon ay tinawag niyang Sunset Mountain. Okay? Pero sa map, ang tawag dyan ay Sunset Peak. Mababasa niyo yan sa message na Marriage in Divorce. Binanggit niya yung eksaktong location doon sa Sunset Mountain. Yung Sunset Peak. Okay? Tinawag din niyang rattlesnake sa map. Okay? Pagka ginugol map niya yan. Yan yung rattlesnake, yung Sunset Peak. Okay? Yan yung kinukwento niya 1 week ago na nandun sila. Okay? Sila ay naghahunting ng Javelina Hog. At napansin niya ng dalawang brother yung pangyayari. Okay? Kaya pinursuade niya na wag magsabi. Okay? Sabi niya, something sitting by the side of the tent, the day that, you remember, Brother Saltman? And I as soon as something was being told, that I put you and Brother Norman. Diba? Pinanumpa niya yung dalawa. Sabi niya, where is Brother Norman back there? Sabi niya, back there. Ayun, nasa likod si Brother Norman. Pinasumpa niya yung dalawa. Diba? Pinilit niya na wag magsabi. Kung ano man yung nakita at naramdaman nila nung araw na yon. Okay? Put them under oath that they wouldn't mention what was taking place. Yan. Nilagay niya, pinasumpa niya yung dalawa, si Brother Norman at si Brother Saltman, na huwag silang magme-mention kung ano yung mga nangyari doon sa Sunset Mountain. Okay? Because this is what it was. Exactly what it was. Dahil yun daw yung eksakto na nangyari. Yung kaganapan ng vision niya noong December 1962. And knowing that I could not say it till it happened. Na hindi siya magsasalita hanggat hindi nangyayari. So pinasumpa niya muna yung dalawa na wag magsalita. At siya naman, hanggat hindi nangyayari, ay hindi siya magsasalita. Okay? Kaya ngayon, pinukwento niya na dito sa 7 Seals book. Tama? Kinukwento niya sa 7th seal. Kung ano yung nangyari. Kinukwento niya na yung dalawa na pinasumpa niya. And then, sa paragraph 275 na tayo. And did you notice that one angel? And I said, and there was a strange angel, and he looked more to me than any of the rest of them. You remember that? Okay? Naalala niyan? They were in the constellation, three on a side and one on top, and the one right next to me here, counting from the left to right, would have been the 7th angel, yung ikapitong anghel. Pag binilang mo sa kaliwa, okay, nag-raise hand si Brother Joel. Pag binilang mo sa kaliwa, to the right, would have been the 7th. Hey, bro. Yes. Bro. Nawala ang kwan? PowerPoint? Wala ang... Ano nawala, bro? PowerPoint mo?
Wala ba? PowerPoint. Salamat. Okay, ulitin ko. Ah, Share mo nga to, nawala yata. Ayan na. Nakita nyo na? Ay, ito. Share. Ayan na. Meron na? Meron na? Okay na? Brother, ano? Okay na sa akin. Okay, yan. Okay, yan. Balik ulit tayo sa paragraph 275. Ito yung balik natin doon. Nawala yung PowerPoint eh. Okay? Ayun. So, yan. Okay, kaya pinasumpa niya yung dalawa na wag magsabi doon sa nakita nila. Okay? Doon sa napansin nila. Okay? Na kung ano yung nangyari. Pinasumpa niya yung dalawang brother. Okay? At hindi niya sasabihin talaga kung hanggat hindi pa ito nangyari. Kaya kinukwento niya na. Kinukwento niya na ngayon yung 7 anghel na nakita niya sa vision. Sabi niya, yung isang anghel ay strange angel. Okay, yung constellation ng 7 anghel na nakita niya, mga kapatid, sabi niya ay nasa form ng pyramid shape. Okay, kaya sabi niya 3 on a side, 1 on the top, and 1 right next to me here, counting from the left to the right, would have been the 7th angel. At sabi niya, yung 7th angel na yan ay he was brighter. Okay? At he had his chest out. Okay? At sabi niya sa 276, yung 7th angel na yan ay the one with the 7 seals. 7th seal. The thing that I've wondered all my life. Amen. Them other seals meant a lot to me. Yung other, yung 6 na selyo. Tama? Pero yung 7th seal, sabi niya, the thing that I've wondered all my life. Yung 7th seal. You don't know what this has been. Hindi nyo alam kung anong ibig sabihin na ito. For one time in my life. Hindi natin alam ang ibig sabihin ng 7th seal kay Brother Branham. For one time in his life, Brother Branham knocked on the pulpit several times. Diba? So, ano kaya itong 7th angel na to? Na the one with the 7th seal. Okay, listen natin. Yan. Yan na yung strange angel, the one that 7th seal. At siya ay nasa constellation, bumilang ka sa kaliwa, puntang kanan, ay yun yung 7th angel. At he was brighter. He had chest out and the one with the 7th seal. Yan. Yan yung 7 angels. Ayun yung 7th angel. The one with the 7th seal. Amen? So, mas maganda dahil madali natin nasusundan dahil may PowerPoint eh. Diba? Kaya yan yung sinasabi niyang 7th angel, the one with the 7th seal. So, nasa 7th angel yung 7th seal. Okay? Yung mga ibang selyo kaya na kanino? Nasaan yung ibang selyo? Kung yung 7th selyo ay nandun sa 7th selyo, the one with the 7th seal, yung ibang selyo kaya nasaan? Okay? Diba? Pansin natin, 7 angels ang nagpakita at 1 burst of a thunder, sabi niya. Tapos, yung isa, nasa kanya yung 7th selyo. Okay. So, mag-i-insert lang ako ng isang o dalawang quotations na hindi naman siya kasama sa 7 seal, pero para lalo lang malinawan tayo at hindi na natin balikan, ay basahin natin yung isang quotation niya para lang maunawaan yung 7 anghel na yan. Kasi mas detalyado dito kung ano yung 7 anghel na yan. Okay, dito sa message na 1 in a Million, 1965. Doon na lang sa dilaw. Okay, 7 angels, just as clear as you are standing here. Katulad din naman na kung nakatayo ka, diba nakatayo sa pulpito eh.
Yung 7 angels daw ay came sweeping down from heaven. Kaya pag tumingin ka doon sa heaven, dumating daw yung 7 angels sweeping down from heaven. Pinick up si Bade Banam in a terrific or terrible speed. Yeah. And then sabi niya, the rocks in the mountains rolled out and down the hills, and the people standing there were screaming, going, and the dust flying everywhere. When it was, he said, return to your home. Now, will be each angel. Tandaan natin kanina, yung ikapitong anghel, the one with the 7 seal. Dito, sabi niya, each angel will be one of the seals of the 7 seals. Yan. Each angel. Ilan yan? 7. Ano sabi niya? Each angel will be one of the seals of the 7 seals. Tagalogin natin. Bawat anghel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yung pang-7, nasa kanya na yung 7 seal. Sabi niya, ang bawat anghel ay magiging isa sa mga tatak ng 7 tatak. So, bawat anghel ay may isang tatak ng 7 tatak. At yung ika-7, automatically, sinabi ni Bade Banham, the one with the 7 seal, yung ika-7. So the rest, yung 6, meron silang mga tagi-isang tatak. Okay? And then sa Shalom Message, 1964, when he sent out the 7 angels, yung pinadala ng Diyos from heaven, yung 7 angels na yan, para ano? To reveal the 7 messengers. Okay? Yung 7 messengers ng 7 church ages. Kaya yung 7 angels dyan na pinadala, hindi yung 7 messenger na 7 church ages. Kundi yung when he sent the 7 angels, yan, yung 7 angels na yan, when he sent the 7 angels, para i-reveal nila ang ano? The 7 messengers ng 7 church ages that had been down through there and show the loose ends. Each angel coming each day. Bawat anghel ay ano? Each angel coming each day. Yan. Each angel na may bawat isa, meron silang tagi-isang tatak. 7 tatak yan. So, 7 yan. So, may tagi-isa silang tatak. At yung ika-7, nasa kanya yung ika-7 tatak. Okay? Kaya sabi diyan, bawat anghel coming each day. Bawat anghel na darating bawat araw. Meaning to say, hindi sabay-sabay, Brother Joel. Di ba? Hindi sabay-sabay. Bawat anghel na darating bawat araw. Hindi grupo talaga na dumarating. Amen? Kundi isa lang. Sa isang araw, per seal, binibigay ng anghel na may hawak ng unang selyo. Kung ano yung laman ng unang selyo. Pangalawang araw, yung pangalawang anghel na may hawak ng ikalawang selyo. Pangatlong araw, yung pangatlong anghel na may hawak ng ikatlong selyo. Pang-apat na araw ay yung pang-apat na anghel na may hawak na pang-apat na selyo. Yung pang-5 araw, yung 4 na anghel na may hawak ng 5 selyo. Ika-6 na araw ay yung pang-6 na anghel na may hawak na ika-6 selyo. At yung ika-7 anghel, yung 7th angel, the one with the 7 seal. Kaya sabi niya, mysterious week. Napansin niyo ba? It is not a human being. It is the angels of the Lord. Then balik na tayo sa sa 7 seal, paragraph 277 na. Okay? I prayed, I cried out to God. After the Phoenix meetings, any of the people there with me? No. I laid in the mountains, di ba? Ito sa bundok. At sa paragraph 278, sabi niya, kinukwento niya ngayon, yung one morning, I got up and went up in Sabino Canyon. Yan. May kwento na naman siya ulit. Pumunta daw sa Sabino Canyon. Sa canyon.
Those great rugged high mountains. Kasi yung Sabino Canyon nasa Santa Catalina Mountains yan eh. Okay? Nandyan din yung Lemon Mountain sa Santa Catalina. Nandyan din yung Sabino Canyon. Yan yung kinukwento niya na one morning. In Sabino Canyon. Okay, yan yung Sabino Canyon. Okay? Nasa Santa Catalina Mountains yan. Okay, sa Arizona. Amen yan. Napakaganda. At ako, kung may pagkakataon, before rapture, ay makapasyal ako dyan. Diba? Makapasyal tayo dyan, mga kapatid. Okay? Tuloy natin na yun, ang pinuwento niya na I knelt down between those rocks, siya ay lumuhod. Amen. At nilagay niya yung Bible. I lay down this Bible and lay down this book, this little tablet. Okay, and Brother Branham show his Bible and tablet. Nakita niya yung Bible niya, tablet. At sabi niya, I said, Lord God, what does this vision mean? Tinatanong niya ang Panginoon doon sa prayer niya. And said, Lord, it does mean my dying? Ito na ba yung aking araw ng kamatayan? Dahil nga, naaalala niyo pa rin yung, yung vision niya noong 1962, December. Yung nagkaroon ng pagsabog ng isang kulog at 7 anghel ang pakita. Kaya sabi niya, you remember I told you, naalala niyo ba? Na inisip ko it might mean my death. Because something exploded till it just shook me to pieces. Diba? Yung malakas na pagsabog na yon na parang magpipira-piraso siya sa lakas ng pagsabog. You remember it? How many knows it? Have heard it? Congregation says amen. Why? Sure. All of you. Kasi nga, kinuwento niya, alam nila. At inisip ko, and I thought it could mean my death. And then in the room, okay, sa room naman, kanina sa Sabino Canyon, in the room, kaya kailangan masundan niyo yung kwento ni Buddy Branham eh. Kung saan niya dinadala yung kwento eh. Kinukwento niya lahat yung kanyang mga nakita at na-experience. Okay? And then in the room, I said, sabi niya naman sa room, doon sa Sabino Canyon, tinanong niya yung Panginoon tungkol doon sa vision niya. At sa room naman, tinanong niya rin yung Panginoon. What was it, Lord? What does it mean? Does it mean I'm going to die? If it is, all right. Kung yan na yung kamatayan ko, ay okay lang. Sabi niya, all right. Hindi ko sasabihin sa pamilya ko. Just let me go on. Kung ang aking work ay tapos na, and I said, now what was it? But he sent a witness back. You remember me telling you that it wasn't that. It was the furtherment of my work. Akala niya, yun na yung katapusan ng kanyang trabaho sa Panginoon. Yung ministra. Yung pala, yan pa yung furtherment ng kanyang work. You get it? And sitting up in Sabino Canyon. Bumalik uli yung kwento sa Sabino Canyon ulit. Kanina sa room na eh. Ngayon, Sabino Canyon na naman. Then paragraph 283, the Heavenly Father knows it just as true as you see that come to pass. Those angels come right down, bumaba. Sabi niya. And vindicated every messages to be the same. Every time na pinapangaral, every seal, every day, bawat selyo na pinapangaral ni Buddy Branham, each day, binibindicate ng angels, ng mga angels. Then, balik uli sa Sabino Canyon. In Sabino Canyon, sitting up there of the morning. Yun, kinukwento niya ngayon. Kung ano talaga yung nangyari sa Sabino Canyon habang siya ay nanalangin. Okay? Na kung saan I had my hands up habang nanalangin siya doon sa Sabino Canyon. Siya ay nakaluhod, nanalangin siya, nagtatanong sa Panginoon. Itinas niya ang kanyang kamay at merong hangin na nag-blow sa kanyang old black hat. Kaya nahulog. Diba? At tinatanong niya, Lord, what does this mean? I can understand it, Lord. What am I to do? It is my going home time. Let me go up here. Kanya, kung yan ay
Pinauuwi na siya. Oras na ng pag-uwi niya, hayaan siya na siya ay umakyat na. Di ba? Nasa mountain na siya eh. Di ba? At I don't want nobody to be mourning around. Ayaw niya na magkakaroon pa ng pagtangis ang mga tao kapag nawala siya. I want just the family to think that I just took away. Di ba? Gusto niya na isipin na lang ng pamilya na kinuha na siya ng Panginoon. Di ba? At sabi niya, maybe si Joseph will find my Bible laying here someday and let him use it. At I believe ay nangyari din yan. Yung iniisip niya na si Joseph ay magamit din. At si Joseph ngayon, siya yung, I think, siya ngayon yung pastor ng Branham Tabernacle. Si Brother Joseph. Sabi niya, if I'm going away, let me go, Lord. And I had my hands out and all at once, something hit my hand. Yan ang nangyari. Habang nalangin siya mga kapatid at nilipad yung sombrero niya at nagsasabi siya sa Panginoon na hayaan na siya, nakunin siya, merong tumama sa kanyang kamay. Sabi niya, hindi ko alam, hindi ko masabi sa paragraph 285. Did I go to sleep? I don't know. Hindi ko rin alam kung nakatulog ako o tulog ako. Or did I go into a trance? Hindi niya rin alam. Was it a vision? Hindi niya rin masabi. The only thing I can say is what just the same like them angels was. Yun yung masasabi niya. Yung vision niya sa angel na merong 7 angel mga kapatid na nagpakita sa kanya doon sa Sunset Peak, sa Sunset Mountain, kapareho daw yun na nangyari sa kanya doon sa Sabino Canyon na merong nag-struck sa kanyang kamay. Ayun, sa 286. And it struck my hand and I looked and it was a sword. It had a pearl handles, real pretty, and had a guard over it with gold. And the blade looked like something like a chrome. Yung blade, yung talim ng espada, like silver, only it was a real shiny. It was so feather edge sharp. Oh my, I thought, isn't that the prettiest thing? Just fit my hand. I thought, that's awful pretty, but I said, hey, I am always afraid of them. Ting sword. Takot si Buddy Branham kasi sa mga matatalim eh. Kaya takot siya sa mga espada. I thought, what will I do with that? Anong gagawin ko dito sa espada na to? Then, sa 287, and just then, a boy shook down through there, the rocks. Diba? Nauga yung mga bato. Dahil nagkaroon ng tinig. At ang sabi sa kanya ng tinig ay ano? It's the sword of the king. And then I come out of it. Then wala na. Natapos na yung vision niya nung sinabi na it's the sword of the king. Yeah. Kaya yung Sabino Canyon ay tinawag na ng mga believer dyan na Sword Mountain. Kasi dyan niya na-receive yung sword of the king sa pamamagitan ng vision. Yung vision niya dyan. Kaya tinawag na Sword Mountain. Okay, meron lang tayong babasahin para lalo nating maunawaan at masundan. Yung sinabi ni Ferry Green. At si Ferry Green ay nakasama yan ni Buddy Branham sa ministry niya. Okay? At kasama si Ferry Green sa ministry ni Buddy Branham. Okay? Sabi ni Ferry Green, before moving from Jeffersonville, Indiana to Tucson, Arizona, Brother Branham had a vision on Saturday morning, December 22, okay, in which an explosion occurred and 7 angels came to him. So tama yung kwento ni Ferry Green dahil yan yung sinasabi ni Buddy Branham kanina na nagkaroon siya ng vision on December 1962. Nagkaroon ng explosion, yung sinasabi niyang great blast of a thunder. 7 angels appeared. So tama si Brother Ferry Green. Brother Branham
I questioned whether or not this meant that God was finished with his ministry and that soon he would be killed in explosion. In desperation, Brother Branham, he asked the Lord if the meaning of the vision was that he would be killed in an explosion, to let him know so he would not say anything about it. He asked the Lord to let his glory and power come upon him again and to lift him up again, or to let his glory come upon him. Then he would know that it was the meaning of the vision, but nothing happened. So he asked, then Lord, if it meant that you're going to send your messengers for my commission, that let thy power come again. He said that like to took me out of the room. Diba? Katulad nung kinot up siya dun sa room. Diba yung nangyari kay Buddy Branham na kung saan ay nakahiga sila at nakita niya yung nakalinya kanyang katawan. Even after this, the vision continued to greatly trouble him. He did not understand what it meant. After moving to Tucson in January 1963, yan na. Nag-move na sila sa Tucson. Okay. January na, 1963. The Lord woke up Brother Branham and said, get up there in Sabino Canyon. Ginising siya ng Panginoon si Brother Branham at pinapunta siya dun sa Sabino Canyon. Yan ay January 1963. Okay? Yung vision niya ng Seven Angels at ng explosion ay December 22, 1962. Okay, so nakita nyo na yan. So, Sister Branham told me that after they dropped Joseph off at the Holloway Elementary School, they drove to the end of the road Sabino Canyon and parked the car in the front of the restroom. Okay, so pagkatapos nilang ibaba si Joseph dun sa school ni Joseph, ay dumiretso sila sa Sabino Canyon Road at ipinak ni Buddy Branham yung kanyang sasakyan sa harap ng restroom. At si Sister Branham ay si Meda ay nanatili lang siya sa kotse at si Buddy Branham ay lumabas ng kotse at gumamit ng restroom at umakyat doon sa unfinished road, yung hindi pa tapos. That begins behind the restroom to leads to the right. So paglabas ni Buddy Branham sa restroom, nag-hike na siya doon pataas ng bundok kahit na hindi pa tapos yung kalsada. Okay? Brother Branham hiked up the canyon along the Little Foot Trail as he approached the main trail, yung the telephone line trail. Ay narating niya na. He felt to turn and go up in some large jagged rocks that are hundreds of feet high. Where the eagles are flying around, he could watch deer that were standing there. He laid down his Bible in his paper, knelt down, and prayed concerning the vision he had in December 1962. At sabi niya, Lord, what does this blast mean? And what these seven angels in constellation? Natanong niya, ano bang ibig sabihin ng pagsabog na yon? At ano ba yung pagpapakita ng pitong anghel sa constellation of the pyramid? Kaya nakita niyo yung drawing nung pitong anghel na ka-pyramid form. Kasi constellation yun ng seven angels na nasa form ng pyramid. Kung saan, from the ground, pinick up siya ng seven angels, picking me up from off the ground and turning eastward. Pag-pick up sa kanya ng seven angels ay pumunta sila ng eastward. Kaya sabi niya, ano bang ibig sabihin nun? Hindi ko naunawaan, Lord. Ano ba ang gagawin ko? At he was still thinking that vision may have meant he was going to be killed in an explosion of some sort. Yun ang iniisip ni Buddy Branham. Kaya kinakabahan o natatakot si Buddy Branham dun sa vision na yun. Dahil iniisip niya na yun na yung tatapos sa kanya. Dun siya mamamatay. And then around 10 a.m. that morning, while Buddy Branham was praying with his hands up in the air, habang nakataas yung kanyang kamay at nanalangin siya, ay isang bagay na tumama sa kanyang kamay. At nung tiningnan niya sa kanyang kanang kamay, ay there was a sword that just fit his hand exactly. Eksaktong-eksakto sa kamay niya. At yung handle was made of prettiest pearl that he had ever seen. The guard over the handle
which extends over the hand and around the knuckles to protect the hand from being lunged while dueling. Kaya eksakto yun. Diba? Na hindi yan dudulo sa kamay ni Buddy Banam. Kapag ginamit niya yan at nakipag-ispedahan siya, diba? Dahil saktong-sakto yan, mayroong guard. Mayroong around the knuckles to protect the hand. Diba? Yung may ganyan nun eh. May knuckles yun. Diba? Para hindi mabitawan yun kapag nakipag-dueling yung isang swordman. Tapos gawa pa sa gold. The narrow saber blade was about 2 and 3 feet long and was razor sharp, napakatalim. At yung blade ay nagniningning na parang silver, looking something like very shiny chrome, and was brighter than the real silver as it glistened in the sun. Diba? Ibig sabihin, tinamaan ng araw kaya nag-shiny yung yung sword. Glisten in the sun. Tinamaan ng sikat ng araw. Kaya naging brighter siya. Naging mas real pa siya kaysa sa silver. Okay? So yan yung paragraph 2-8. Sabi niya, the sword of the king. Then sabi niya, see the mystery secret, the third. Ano yung the third? This is that third pull. Yan. Sword of the king. Okay? The third pull. Yan yung vision niya, mga kapatid, sa Sabino Canyon. Okay, sword of the king, this is the third pull. Paragraph 290 na tayo. Okay? Ilang minuto na? At pagka natapos yung 45 minutes, siguro ay stop na, mga kapatid. So paragraph 290, third pull. You remember it? Okay? Lagi yan sinasabi yan kanina. You have so many impersonations in this, what you try to explain. Okay? Maraming impersonation daw. Na gusto kasi nila na i-explain lahat ni Buddy Banam eh. Okay? But said, don't even try this. Tama? Sabi sa kanyang tinig, huwag mong subukan na i-explain ito. Winarningan na siya. Sabi niya, naalala niyo how many remember that visions? Amen. Why? It's all over. It's tape. And everywhere. That's been 6 years ago, 7 years ago. Been 7 years ago. Ano yun? Don't try to explain that. Yung yung third pull. Huwag niyang subukan i-explain yan. Sabi, this is the third pull. But I'll meet you in there. At kakatagpuin kita doon. Yeah, don't try. Then, nagkaroon uli siya ng vision sa paragraph 291. Ano yung kinukwento niya? Yung a little baby shoe. When he told me, ano naman sinabi? Sabi sa kanya, now make your first pull. And when you do, the fish will run after the lure. Diba? Ibig sabihin, fishing. Sabi sa kanya, make your first pull, yung unang hatak. Diba? Namimingwit siya eh. And when you do, kapag ginawa mo yung unang hatak, the fish will run after the lure, yung pain. Diba kaya pinaliwanag niya kapag ikaw ay namimingwit, maglalagay ka ng pain, yan ang habulin ng mga little fish. Kaya sabi uli ng tinig, then what's your second pull? Tingnan mo yung ikalawang hatak mo. Said, because it only be the small fish. Diba? Yung pangalawang hatak, mga kapatid, ano lang daw? Small piece lang. Diba? Under ng first pull, ano lang? Yung mga piece, hahabulin siya. Under ng second pull, then what's your second pull? Ano lang? Yung mga small piece lang yung mahuhuha niya. Ano sabi sa kanya uli? He said, then the third pull will get it. Okay. Alisin natin yung mga yan. Yan. Yung little baby shoe. Alisin natin yan. Make your first pull, then what's your second pull, then the third pull. Okay? First pull, second pull, third pull. Ano ba yung first pull? Healing, second pull, discernment, third pull, sword of the king. Tama? Yun yung third pull, yung sword of the king.
Kaya yung first pool, pain yan. Hahabulin ng mga isda yan. Second pool, yan yung sinabi na it'll only be the small fish. Yun yung kanyang nahuli. Maliliit na isda. And then ang first pool, healing, mga kapatid, marami ang gustong pumunta sa healing campaign ni Buddy Banham. And then ang second pool, ang nahuli niya ay isda. Then he said, third pool. Ang third pool ay, don't try to explain it. Because yan yung sword of the king. Amen? Kinuwento niya kasi sa paragraph 292 na yung mga ministro ay pinaikutan siya. All the minister got around me. At sabi kay Buddy Banham ng mga ministro, Buddy Banham, we know you can do it. Hallelujah, Buddy Banham. Pinipilit siya na i-explain kung ano yung first pool at second pool. Sabi niya, that's where I always get tied up with a bunch of preacher. Yan ang nangyayari sa kanya nung time na yan. Pero sabi niya, I love the people. Gusto nila na ipaliwanag ko lahat-lahat. Sabi niya, they want you to explain everything this, that. Diba? Kaya sabi niya, I said, I don't know. I said, I understand fishing. Diba? Naintindihan ko lang naman yung pangingisda, yung pamimingwit. I said, now, first thing you do, unang gagawin mo, it's the way it is done. You see all the fish around. Diba? Nakita mo yung mga isda na, yun, ikot-ikot doon. You got to jerk the lure. Diba? Well, that's exactly the tactics of fishing. Jerk the lure. Now, you see, when I jerk the lure, the first time, now the fish takes out after it. But they were little ones and just like they were catching. Yun yung nahuli. Mga maliliit na isda. Kinert niya lang yung lure. Diba? Naglagay siya ng pain. Ang nahuli niya, mga kapatid, yung mga little ones. So then I said, then you said, and I jerk it out on the bank, and I had a piece, but it looked like I skin over the lure. It was just so little. Diba? Yung nahuli niya, napakaliit ng isda. Skin over the lure na lang nangyari. And then I was standing here and something said, sabi sa kanya ng tinig, I told you not to do that. Sabi ko sa iyo, huwag mong gawin yan. Kasi pinaliwanag niya yung first pool, pinaliwanag niya yung second pool. Diba? Ano sabi sa kanya tinig? Pinagsabihan siya na sabi ko sa iyo, huwag mong sasabihin yan. Anong nangyari kay Buddy Banham nung sinaway siya ng tinig? Nung pinagsabihan siya? I started crying. All the line was tangled around me. Yung PC nung pamingwit. Kasi tinuturo niya yung mamingwit kung paano mamingwit eh. And then ang first pool at second pool. Di ba? Kaya nung sinaway siya na, sabi ko sa iyo, huwag mong sasabihin, umiyak si Buddy Banham. Kinorek siya. Kaya yung tali ng pamingwit, mga kapatid, ay umulupot sa kanya. And sabi niya, God, forgive me. I am a stupid person, Lord. Don't. Kaya forgive me. And I had this line. Kaya na-entangle yung tali kay Buddy Banham ng pamingwit. Amen? Iyan yung vision niya. Then, balik tayo dun sa little shoe. Okay? Ilang beses niya binanggit yan sa mga paragraph na yan. Yung little shoe, kaya nilalagyan natin ng picture kanina. Okay? Sabi sa paragraph 297, and that what I had in my hand was a little baby shoe about that long, and I had that string, sintas, was about as big as around as my finger. Kasi laki ng finger niya, yung kapal ng sintas. About half inch. Okay? And the eyelet in this shoe, yung butas nung yung eyelet nung yung saksakan ng sintas ng little baby shoe ay lang, 1/16 of an inch. So tingnan natin, i-ruler natin kung pwede kaya. Ayan, little baby shoe. Tapos yung string niya ay half inch, yung eyelet, yung butas ng little baby shoe ay 1/16. Yan. Tapos sabi niya,
I was trying to lace this little shoe up with this great big inch cord. Sinusubukan niya raw, pinakita sa kanya sa vision, na sinusubukan niya raw na ipasok yung sintas na half inch doon sa butas na 1/16 inch. Okay, titingnan natin kung magkakasya. Kaya sabi ni Buddy Banham, ha? Yan, ito yung 1 inch. Yung gitna, half inch. Okay? So yung string ay half inch. Yan. Diba? Yung eyelet, yung butas ng sapatos, mga kapatid, ay 1/16. Yan lang. Okay? So, paano mo maipapagkakasya yung half inch na sintas doon sa butas na 1/16? Kaya sabi niya, ha? Diba? Yan. Yan yung mangyayari. String na half inch at yung butas lang ay 1/16. Diba? Yan. Okay? Yan. Okay? So yan. So imposible talaga na maipasok mo yung half inch doon sa 1/16 inch na butas. Okay? So imposible. Tama? Eh sabi sa kanya, tinig, you can't teach Pentecostal babies supernatural things. Let them alone. Hindi mo pwedeng turuan yung mga ministro na yan. Yung mga Pentecostal babies na yan ng mga supernatural things. Dahil mga Pentecostal babies na yan. Yan. Hindi mo pwedeng ipasok yung string na half inch doon sa Pentecostal babies na 1/16, yung supernatural things, yung third pull, yung sword of the king sa mga Pentecostal babies. Hindi pwede. Kaya sabi niya, let them alone. Diba? And then, sabi niya, and just then, he picked me up and he took me up. Ano naman nangyari ulit? Pinick up daw siya at dinala siya dun sa taas and set me way up high. Dinala siya dun sa taas. Anong meron? To where a meeting was going on. Look like a tent or cathedral of some sort. Meron daw tent meeting or cathedral meeting. Doon sa taas kung saan siya dinala. Sa vision. Yan. A meeting look like a tent or a cathedral. Yan. Then, and I look, and there was a little box. Like little place over in the side. Ayun. May nakita naman siya doon na isang maliit na box doon sa little place over in the side. Okay? Doon sa cathedral. Or doon sa tent. And I seen that light was talking to somebody. Nakita niya naman yung liwanag na mayroong kinakausap na tao. Sabi niya, yan, yung liwanag na mayroong kinakausap na tao above me. Ano yan? Yung liwanag na yan na nakikita nyo, ayun yung liwanag na nakita nyo sa picture. Yan. Same light na nasa picture, na liwanag kay Buddy Banham, yun daw yung liwanag na nakita niya sa vision na merong kinakausap na isang tao. Okay? And then ang nangyari ay it will away from me, yung liwanag daw. Yung light ay nag-whirled away. Kasi kanina nasa ulo niya, then yung liwanag ay lumipad. Like that. And went over that. Saan pumunta? Pumunta doon sa tent, sa ibabaw ng tent. Kaya that's why merong mga grupo na naniniwala sila na before rapture daw ay merong pang tent revival. Kasi dahil sa vision na yan. Amen. I hope so.
But I don't know kung ano yan kasi wala naman akong nakita pa kung ano yung paliwanag ni Buddy Banham sa vision na yan kasi vision niya yan eh. We cannot interpret that kung yan ay bago mag-rapture, di ba? Kaya we hope so na sana may ganyang mangyari before rapture. Sana kasama tayo diyan. Amen? Pero yan ay vision ni Buddy Banham. We cannot interpret that. Okay, kung may mga iba nag-i-interpret yan, let them alone. Hayaan natin sila mag-interpret yan. Amen? At ang sabi sa kanya, nung umakyat na yung light doon sa ibabaw ng tent, sabi sa kanya, I'll meet you there. Diba? Imi-meet siya ng tinig na yon doon. Yan, imi-meet siya dyan. Yan. This will be the third pool and you won't tell nobody. Kaya ngayon, may mga grupo na hinihintay nila na mangyari yan. Gusto nila na pumunta dyan kasi nga imimit daw si Buddy Banham dyan. Kaya umaasa sila before the rapture and meron pa daw tent revival. Kaya may mga grupo, may mga churches around the globe na gumagawa ng mga tent revival. Diba? Gusto nila na mangyari yan eh. Diba? Tapos binalik niya uli yung kwento in Sabino Canyon, this is the third pool. Okay. Doon imimit si Buddy Banham sa third pool. Siya ang imimit, hindi tayo. Sa vision na yan, siya. Okay? So yan, this is the third pool in Sabino Canyon, yung Sword of the King. Okay, so siguro tapusin na natin dito sa paragraph 299. At next Sunday tayo papasok sa paragraph 300 kasi medyo ay 45 minutes lang tayo. Okay? So I hope ay nasundan nyo yung ating presentation. Amen. Sa PowerPoint. Nakapagbigay sa atin ito ng kagalakan na maunawaan ito kung ano yung mga sinabi ng propeta dito sa message na to. Amen. Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Nandiyan pa ba? Hello. Hello, dito ka bro. Nandiyan pa. Okay, so yun lang. Siguro ay tapos na tayo for the time na to na nakita natin yung mga vision ni Buddy Banham na sinabi niya dyan at naunawaan natin yung seven seals. Amen. Yung mga vision niya dyan. Yung 7 angels. Okay. Naunawaan natin. I hope yun ay nakita natin at siguro sa next Sunday natin itutuloy yung paragraph 300 para lalo pa nating maunawaan. So dahan-dahan lang, mga kapatid. Amen. Nasa ba yung video? Teka. Nasa na yun? Nawawala. Where is the video? Okay, so yun lang. Nakikita nyo ba ako? Hindi ko makita yung ano eh. Yan. Stop na natin. Stop. Stop the record. So, talaga pagka, yan, stop recording.